Ano nga ba ang masarap higupin kapag umuulan? Ito na. Temprado. Tsokolate? 8. Kape! 5 sa akin to. Kasi pagka-kape gusto ko mas black o brewed coffee. Ano to? Parang ang laki ng lalagyan. Palanggana ba to? Ang lapad! Ano to palanggana? Ma'am Susan, huwag kang matakot. Hindi yan nangangagat. Ramen, buksan ko na mata ko. Ramen, kaya nga tayo mga pinamahilig tayo sa ramen. So ako, ire-recommend ko to. So 10 sa akin to. 10 ang ramen. May pupuntahan ho tayong ramen house na pwedeng umapoy at masarap i-partner sa ice cream. Dadayo tayo sa isang kainan sa Quezon City na sala sa init, sala sa lamig. Ang pambato kasi nilang ramen, pwedeng hot or cold. Ang may-ari ng kainang ito na si RJ, Certified Ramen Lover. Nagpabalik-balik daw siya ng Japan para mahuli ang sarap ng authentic ramen. Habang nasa Japan kami, naisip namin, why not bring yung experience na-experience natin dito sa Japan, sa Philippines. Para authentic Japan vibes ang estilo ng pagkain ng ramen dito, Ichiran style o yung perfect for solo diner. Ang ramen mula sa salitang Chinese na lamien o pulled noodles at mas naging popular na noodle dish sa bansang Japan. Ang ramen kasi ang isa sa naging survival food ng mga Hapon noong katatapos lang ng World War II. Hindi siya product at hindi siya natural na pagkain ng mga Japanese. Pero bakit sumikat yung ramen sa Japan? Dahil nagkaroon ng kahirapan. Naging mahirap. Kailan nag-start yung kahirapan na yun? Binoba ng US yung Japan. So, ang nangyari noon, nagkaroon ng shortage sa mga pagkain. Nagkaroon din ng maraming supply ng mga products ang Japan. Ito nga yung wheat flour. So, ang daming wheat flour, ang pwede nilang gawin sa wheat flour, gawing noodles. Ang mainit na sabaw raw kasi noon, ibinebenta lang sa mga kalsada sa murang halaga. Kaya naging malaking bahagi ito ng kanilang hapag. Ang sarap ng bersyon ng ramen ni RJ, sinahugan pa niya ng gimmick. Gusto namin maglagay ng something quirky, so why not insert yung quirkiness ng mga Japanese. Sa pagluluto ng Thai ramen, una munang nilalagay ang noodle sa mainit na bowl. So make sure na yung broth natin naka-ready na rin siya pagkasalin nito para sure na mainit pa din yung ramen natin. Kikurage, or in Tagalog, tenga ng daga. Itatap natin itong leeks na may hinalong rayu beets and rayu oil. Egg natin, ajitsuke tomato. Then next natin itong sajang natin. Ito yung pork giniling. Lastly, sa mga toppings natin, maglagay tayo ng petchay. Para umaapoy ang ramen, ang panggatong ni RJ, vodka. Ang ice cream ramen naman, naisip daw nila ang ideya nitong nakaraang summer, kung saan ang mainit na ramen pinapartneran ng vanilla ice cream para maging swak pa rin kahit tag-init. Yung tinatawag nating contrast sa temperature, masarap daw kumain yung bibig, sensation sa bibig na may natitikman kang malamig tapos may konting init. Minsan naman init tapos bakit kasi journey ng bibig mo yun. Kumbaga nagkakaroon ng iba't ibang sensation. So unahin natin yung noodles na pinakuluan depende sa preference nyo, kung firm, soft. Ang stock o sabaw nito tinatawag na torigara o mas light ang flavor at nati kumpara sa Thai ramen. Next naman natin, ilagay natin tong leeks natin. And then itong chashu natin, so smoke
pork siya para mas maging crunchy and magkaroon ng texture yung ice cream ramen natin. Maglalagay tayo ng corn. So, nag-a-add din to ng konting sweetness. And then, lastly, maglagay tayo ng dalawang naruto. So, ano to? Japanese fish cake siya. So, additional toppings lang din siya. At syempre, hindi mawawala ang vanilla ice cream. Ano naman ang masasabi niyo mga ka-wonder? Very rich in flavor. Tapos yun nga, true to its name, fire. So ito nga, pinapawisan pa ako hanggang ngayon. Okay nga, ubos lahat. Naubos namin yung good for 4 na order. Thank you. Babalik kami. Nalasahan ko po dito yung pinaka-vanilla ice cream. So, syempre medyo spicy to. Then vanilla yung ice cream. So, nag-complement yung pinaka-lasa niya. Sala sa init, sala sa lamig, nasa kumakain yan. Ito ang literal na nagbabagang putahe. Hindi dahil may maliliit na ningas ng apoy o baga, kundi may sangkap na baga ng baboy. Oo, tama ang dinig nyo, kaya huwag nang bumuntong hininga. Dahil ang baga ng baboy sa probinsya ng Quezon, may sabaw na panalo. Ang Bombay soup may pasabog daw na lasa. Even though matanda na siya na pagkain, pero sa kalahatan sa buong Pilipinas, hindi siya pamilyar. Para daw siyang yung turban ng Bombay. So naging part na lang siya ng kultura at tradisyon ng mga taga Quezon. Kinalakihan na raw ng ka-wonder nating si Estelita ang pagluto at pagkain ng Bombay soup. Kaya kahit lumipat na sa Pasig, lagi pa rin daw siya naghahain sa hapag ng Bombay soup. Maliliit pa kami, inabot na namin itong mga Bombay soup. Binibili namin yan sa isang tindahan doon ng mga nagtitinda ng ulam per piece. And siyempre, pagka merong handaan, nagluluto na rin kami ng sariling amin. Ang nagpapasarap daw sa mainit na sabaw na ito, ang kombinasyon ng baga ng baboy at oregano na isang klase ng herb o pampalasa. May taglay itong carvacrol and thymol na nagbibigay init sa katawan, bagay na bagay sa maulang panahon. Magpapakulo po tayo ng tubig. At lalagyan na rin natin siyempre ng pork ribs o buto-buto, pampalasa, sibuyas, pamintang buo, powder na konti, patis, konting asin. Habang pinapakuluan ng sabaw, paghahaluin lang ang giniling na baga ng baboy, sibuyas, pampalasang asin, paminta at bawang. Saka sasamahan ng itlog para magdikit-dikit. Panghuli, ilagay ang oregano at patatas. Saka ilalagay sa daon ng saging. Kapag kumulo na, pwede nang isama ang binalot na giniling na baga. Ilang kulo-kulo pa. Pwede nang higupin ang mainit na Bombay soup. Lagi din siya niluluto ng mother ko, yung Bombay din. Nakahiligan ko na rin siya lagi pag niluluto sa bahay. Siyempre, sabaw siya. So, may pag sa umaga, kunyari, pag niluluto ito, masarap siya higupin. Mostly, lahat ng mga Indian na nakarating sa Pilipinas, even yung mga sepoy na tinatawag, yung mga sundalo ng mga British, marami kasi sa kanila galing sa Bombay. Kumpitin pa sa init ng Bombay soup, pwede pa itong mas painitin ng lambanog. Di ba nagiinuman pag fiesta or ano, masarap din po itong pulutan nila at lalong-lalo na pagka yung mainit na mainit. Siyempre, lasing-lasing na. So, naghahanap ng mahinit na sabaw. May kanya-kanya ring say ang ilan nating ka-wonder. Bakit ang nilaga? Basap na. Malinamnam. Lagyan lang ng konting silin labuyo. Ang baga ay mataas sa protina, mataas din ito sa iron, at meron din tong collagen, at meron din siyang zinc. Mataas din sa purine na tinatawag natin, no? Na pag kinain natin, pwedeng tumaas ang ating uric acid, lalo na sa mga pasyenteng meron ng matataas nito. So, kailangan pagka nataas ang uric acid,
babawasan na lang natin ang ating pagkain ito or lilimitahan lang natin. Tunog dayuhan man ang tawag. Basta mainit ang sabaw at nagpapaginhawa ng katawan, panalo yan!